Hinihingal ako. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Jaime Marcos, nagsalita na po na si BBM ay labas-pasok, in and out ng ospital. Yan. Pag-uusapan din po natin, eto pong si Chua, si Congressman Chua po, talaga naman, ayon nakita ko dito sa kanyang FB, nag-post po ng dasal. Alam niyo, halatang-halata 'to si Chua, 'no? Talagang dinadaan na po yung takot niya po kay VP Sara, talagang dinadaan na po ngayon kay, sa ano po, sa pagdarasal na lang. At siyempre pa po, good news, pinayagan na po magpiyansa. Ito pong si Manong J. Sonsa ng korte dahil po umamin po yung korte na mali po sila ng inisyu, yung naunang inisyu po nila na warrant of arrest. Ayon po sa korte, dapat po bailable, 'no? Kasi nakalagay doon non-bailable. Yun pong una po nila kaya medyo nagkaroon ng kalituhan. Kaya nga sabi natin, paano mangyayari na non-bailable, cyber libel lang po yung krimen. Kaya tinama na po yan ng korte, 'no? Ngayon po, pwede na pong mag-bail kaya good news po yan para sa atin. Okay, mga kapatid, yan po mga pag-uusapan natin at iba pang mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Unahin na po natin to. Matindi rin talaga tong si Mike Abe, oh. Mike Abe links rise of fake news to Duterte era. Pag-usapan natin mga kapatid, audio, audio lang sa akin. Ano? Okay po ba? Mag-1 nga po kayo kung okay naman po yung ating video at ang ating audio. Ano yung comment na audio lang ang akin? Sabihin niyo po kung mahina o malakas, kaya ko po kasi nilalayo dahil mahina po ay malakas daw po masyado. Kung nilapit ko naman, baka sumabog na naman. Okay, marami nag-1, ibig sabihin okay naman po yung ating mga videohan. Ngayon po talakayin po natin ito pong mga sinabi natin kanina. Teka lang, may tinitignan lang ako. Okay, kanina po nahalata po natin, 'no, masyado pong nililin lang yung nakakaawa po yung mga hindi po Duterte supporters. Kasi po na-realize ko po kasi kanina marami pong pumasok na trolls. Na-realize ko lang po na tayo po, alam na alam niyo na na iba yung meaning ng transaksyon, 'di ba?
yung transaksyon na bilyon-bilyon, pwede naman pong mangyari yun na mayroong bilyong transaksyon diyan po sa mga, ah, dito po kay, sa bank account ng mag-asawang Sara Duterte at, Mans Carpio o partikular kay Mans Carpio, 'no? Pero talagang ang pagkakaintindi po nila sa transaksyon ay pera po ng mga Duterte, bilyon-bilyon, 'no? Tapos pangalawa ko po na sa pagpasok po nila, tinatanggap po nila na katotohanan lahat ng sinabi ni Trillanes, 'no? Parang parang nakatatak na sa walang duda, eh, hindi nila pinagdudahan, eh, na si Trillanes nagsasabi ng totoo. In fact, yung hawak ni Trillanes ay totoo at yan po ay, kinumpirma ng AMLAC. Ibig sabihin, hindi po nakakagalit. Ako po hindi ako nagalit kanina, eh. Hindi po, totoo po. Ako nararamdaman ko po na hindi po sila nagtatanga-tangahan, eh. Yung mga pumasok po kanina na very willing, talagang ang baon po nila, ang tingin nilang tama. Samantalang yan po yung gustong palabasin ng mga congressman doon sa may, impeachment, ah, hearing, 'di ba? Yung impeachment hearing, yan po yung gusto nilang palabasin na may bilyon na pera, na yung bilyon na transaction equals bilyon na pera, tapos milyon lang yung nilagay ni VP Sara na yaman nila. Kaya po talagang nakakabobo. Tuwing nakikinig ka po, nakakabobo po talaga yung pakikinig sa kabilang panig. Kasi talagang ano, eh, talagang pinaniniwalaan nila, eh, 'no? Lahat ng sinasabi ni Trillanes totoo agad. Wala po silang duda sa utak nila, eh. Sinabi ni Trillanes, therefore totoo. Wala na pong logic, hindi po sila binibigyan ng mag-isip, 'no? Hindi po sila, at least dito sa'tin kahit papaano china-challenge natin yung mga utak natin para mag-isip. Kasi galing po yan sa hearing, naitatama kaagad natin, 'no? Naitatama kaagad natin yung mga gustong palabasin sa hearing na may bilyon. Totoo nga naman yung 'pag nakinig lang kayo sa hearing, parang may bilyon ngang pera si VP Sara at tsaka yung mag-asawang Sara at Mans Carpio. Pero kung, mare-realize niyo yung mga paliwanag ng transaksyon ay kakaiba pa sa salin, pati nga po yung salin tsaka transaksyon, eh, matagal na po nating na-debunk yan pero ngayon pa lang po nila sa pagpasok po nila rito, ngayon lang nila nare-realize na may pagkakaiba. Kaya talagang kawawa po, eh, nagiging mangmang. Ginagawa nilang, mangmang. Ang tatalino ng mga ang talino nila, mga abogado pa yung iba diyan, pero mas gusto nilang gawing mangmang yung mga supporters nila. Yun po yung pagkakaiba kaya nakakabilib sa mga Duterte. Kasi para ka maging, follower ni Duterte, talagang babaragin mo yung ano, eh, babasagin mo muna yung lahat ng mga propaganda ng mga dilawan kakamping, loyalista at makabayan black. 'Pag na-realize mo nabasag yung mga propaganda nila tsaka mo ma-realize tama yung mga Duterte. O yun yung pagkakaiba natin sa kanila. Sa kanila, para manatili silang supporter ni Marcos at ng mga dilawan, kinakailangan silang patuloy na linlangin, 'di ba? Kinakailangan linlangin sila, eh. Kinakailangan nilang maniwala kay Trillanes, kinakailangan nilang maniwala kay Madriaga, kinakailangan nilang maniwala sa mga congressman. Pero tayo po, para po tayo maging follower ng mga Duterte, kinakailangan nating malagpasan yung malaman talaga yung totoo at propaganda. Nakita niyo po yung difference, sila para maging follower, kinakailangan maniwala sila na achievement yung pagkakakulong kay Tatay Digong. At kaya nila pinaha-hunting si Bato kasi achievement sa kanila yung mapakulong, eh, magpakulong, eh. Pero sa'tin po,
para kang humanga sa mga Duterte, kinakailangang ma-realize mo na ang daming naninira at yung paninira na yan ay hindi paninira nga, eh. Oh, so talagang swerte nung mga Duterte supporters kasi kayo po, hindi po kayo nililinlang. Yan po yung maganda sa grupo natin. Okay, punta na po tayo rito. Katulad po nito, nagsalita na naman po si Amy Marcos dito po sa hindi ko alam kung gustong tumakbo nito ng Vice President o umiikot din, eh, 'di ba? Muntikan ng malaglag yan, eh, kapapanalo, eh. Okay. Sabi po ni Amy Marcos, sinabi niya po sa mga kanyang press conference ngayon sa Mandawi City na labas-pasok o in and out of the hospital. Ayan po, si Pangulong Marcos. Alam nyo, at kasabay po nito, nananawagan din po na maglabas na po ng medical bulletin ng mga doktor ni President Marcos. Alam niyo po, totoo po yan, no? Bakit po hindi kinakailangan niyo na po maglabas ng medical bulletin, lalo na po ito kapatid na yung nagsasabi. Huwag po niyong, hindi niyo po pwedeng sabihin na walang alam si Amy Marcos. Meron pong mga kasama sila, mga kamag-anak na nagbabalita sa kanya. Bakit po ninyo nililihim? No? Ikalawang tanong, yung Malacanang, bakit nyo inililihim na labas-pasok si BBM sa ospital? Ayon kay Amy Marcos to, hindi kami nag-imbento, ha. Okay. Bakit po? Nagja-jogging ba siya? Hindi nga, baka nagja-jogging sa ospital, eh. Doon jumping jack, eh. Oh, ikalawang tanong namin, ha? Alam ko po bukas sasabihin na naman ni Auntie Claire, fake news na naman si Amy Marcos. Oh, dalawa lang po 'yan, eh. Fake news si Amy Marcos o nagsasabi ng totoo. Kung fake news po siya, pinakulong po ninyo si Jay Sonsa, pakulong nyo rin si Amy Marcos. Hindi naman po immune 'yan, eh. Ano 'yan, pagkapatid ng presidente puwedeng mag-fake news? Oh. Bakit ayaw niyong ipakulong kung fake news? Pinakulong niyo si same ang balita nila tungkol po sa kalusugan ni BBM. Pinakulong niyo si Jay Sonsa dahil nagbabalita ayon sa inyo, mali ang balita niya sa kalusugan ni BBM. Eto po kapatid, mali pa rin. Sasabihin pa rin ni Auntie Claire, fake news si Amy Marcos. Bakit hindi niyo ipakulong? Ang kaya niyo lang ba senior citizen? Ang kaya niyo lang ba yung mga vlogger, yung mga walang kakayahan? Pagka titignan natin 'yan, kung sasabihan nila ng fake news si Amy Marcos bukas. Tiyak lalabas 'yan si Auntie Claire bukas, eh. Okay. Dalawa lang, 'di ba, nagsasabi ng totoo o fake news. Parehong dapat meron kayong gawin. Hindi po matatapos 'to, eh. Hindi naman po suko na po kami, alam namin na si BBM kahit kailan hindi po 'yan magpapa-hair follicle test. Pero ayon sa konstitusyon, karapatan ng mamamayan malaman kung malusog pa ba ang pangulo. Hindi po pupuwede na hindi malusog ang pangulo, ay pangulo pa rin. Hindi naman po hari 'yan, eh. Hinalal po ng tao 'yan. Ang isa po sa pagkakahalal sa kanya, kaya po siya may tinatawag na Vice President, kung may sakit yung pangulo, hahalili yung Vice President kahit pansamantala. Sino pala nagpapatakbo ng Pilipinas kung labas-pasok sa ospital? Alam niyo po, ako ngayon
Dati napakalakas ko, eh. Athletic ako nung araw. Pero ngayon ramdam ko po, konting ubo lang, masama na pakiramdam, itinutulog ko na. Hindi pa po ako nauospital, eh. Kinakailangan mo ng magpahinga, eh. Sa edad ko, eh, di hamak na matanda sa'kin si BBM. Oh, mainitan lang po ako, hindi ko na kaya, eh, nagpapahinga na ako, eh. Hindi po pupuwede na yung kahit po mga ilang araw bakante po yung presidente. Oh, hindi po pupuwede na ang nagpapatakbo ay hindi halal ng tao. Kung sinasabi nila na si Recto nagpapatakbo o lalo na kung yung asawa ni BBM ang nagpapatakbo, hindi po pupuwede yan. Hindi po namin alam, eh. Ayaw niyo naman magsalita. Puwede naman yung ginagawa niya, eh, 'di ba? Matagal ba siya nag-jogging? Matagal ba siya nag-jumping jack? Yun nga ang patunay na wala siyang sa kalusugan, eh. Biruin niyo nag-jogging ganun lang. Hindi po pupuwede na kinakailangan po namin ng doktor. Kasi bakit? Ini-impeach ninyo si VP Sara. 'Di ba? Ini-impeach ninyo si VP Sara ngayon. Okay. Ano pong mangyayari 'pag si VP Sara po nakarating sa Senado? Puwede pong matanggal si VP Sara. Sino po ang papalit kung sakasakali? Mamimili si BBM sa Kongreso. Ibig sabihin, mamimili si BBM, it's either senador or congressman ang magiging vice president. Senador o congressman. Eh, kayo yung, proseso ninyo, nasa inyong mga kamay yung kahinatnan kung matatanggal ba sa puwesto si VP Sara. Oh, ngayon, kung may sakit po pala na si BBM, hinihintay lang na ma-impeach si VP Sara para yung paborito niya, yung gusto niya na maging hahalili sa kanya, Vice President. Hindi po ba? Hindi po obra yan. Dapat po 'pag may sakit ang Pangulo, sinasabi niya po yan. Mag-medical bulletin po. Lalo na yung kapatid niya nagbubulgar na in-and-out siya sa ospital. Oh, bakit po ka panipaniwala? Eh, kapatid yan, eh. Merong kamag-anak yan si BBM na nagsasabi kay Amy dahil kapatid siya. Lahat na nangyayari kay BBM sinasabi niyan kay Amy. Puwera na lang kung kakasuhan niyo si Amy na nagsisinungaling at siya po ay nagko-commit ng cyber libel. Puwera na lang kung naninira lang si Amy. Oh. Eh, wala naman kayo, sasabihin niyo lang fake news. Okay lang sana kung wala kayong pinakulong na Jay Sonsa. Kung nagpapakulong po kayo ng hindi kamag-anak, unfair naman 'yan. Pareho, eh. Dalawa lang kasi nagsasabi ng totoo si Amy o hindi. Kung hindi siya nagsasabi ng totoo, kasuhan niyo. Ano 'yan, yung pagkakaso niyo ano, 'pag Duterte vloggers kaso agad, huli agad. Pero 'pag kapatid ng pangulo, hindi. Pero ang pinakaimportante, magbigay linaw kayo kasi susunod niyan, wala pong katapusan yung magiging balita na may nangyari kay BBM, si BBM, eh, kunwari hindi makita ng isang araw sa Malacanang si BBM, tamang hinala na naman ng mga Pilipino. Ano na nangyari kay BBM? Hindi po simple 'tong mga akusasyon na 'to, hindi niyo po pupuwedeng balewalain 'to. Isa pa,
Naaawa rin daw siya sa kanyang kapatid dahil ang pakiramdam niya walang nag-aalaga sa Malacanang. Kumbaga hindi na kaya ng tao, pinipilit pa rin pong magpresidente kasi nakakatakot po 'pag umamin si BBM na hindi niya na kaya, papalit po sa kanya si VP Sara. Lahat po ng mga magnanakaw ngayon sa gobyerno, takot na po sa Sara Duterte presidency. Hindi po ako magtataka, magkakandamatay sila, papalapit po ng papalapit. Alam niyo yung stress, yan po ang numero unong killer. Kaya marami po sa mga, lalo na po diyan sa Congress, no? Marami po diyan mai-stress habang papalapit ng papalapit. Palapit na ng palapit yung 2028, kinakabahan na yan. Speaking of kinakabahan, eto po, naglabas po tignan ko lang nga, eto ang ano ni Chua, tignan ko lang nga kung talagang madasalin 'to. Kasi baka naman na talagang mahilig lang siyang mag-post ng mga dasal, 'di ba? Wala naman. Panay mga trabaho, may mga history pa, panay mga mukha niya, Happy Earth Day. Wala po, eh. Hindi po mahilig 'to mag-post ng pagdarasal. Ayun, meron naman. Lord, remind me that may help comes as you. Nung April may dasal na siya. Naging madasalin. Pero malupit po 'to, eh, yung laman po ng dasal hindi po 'to simple, eh. Ito po. Ayon po kay Chua, "My Lord, I have no idea where I am going." Patay. Tignan niyo, tignan niyo po kung tugma, kung tugma po sa utak, yung nangyayari po 'no. Tignan niyo po kung tugma po sa, maaaring pakiramdam ngayon ni Chua, okey. Eto po ang nilalaman, "My Lord, I have no idea where I am going. I do not see the road ahead of me." Delikado ka, Chu. Yung pahiwatig mo, Chua, parang may takot yan, Thank you very much muna kay, Vice TV, ayan, na nagbigay sa'tin ng 25 Saudi Arabian Riyal. Maraming salamat, Vice TV, yan. Vice TV Vlog. Tuloy po natin. "I do not see the road ahead of me." Hindi ko po alam kung saan po ako papunta. "I cannot know for certain where it will end." Hindi ko po alam kung paano ito magtatapos. Nakakaawa. "Nor do I really know myself. And the fact that I think I am following your will does not mean that I am actually doing so." Kita mo na? Ang ganda ng tong sinabi ni Chua, "Yung mga ginagawa ko po ay hindi na ako sigurado kung ito bang ginagawa ko ay kalugod-lugod sa'yo. Ha? Ito ba yung gusto mo talaga, Panginoon?" Tindi nito, matulain 'to. "But I believe that the desire to please you does in fact please you." Pero naniniwala po ako na ang ginagawa ko sana ay matuwa ka, Panginoon. Humihingi na ng tulong sa Panginoon. Natatakot ka na ba kay sa Sara Duterte presidency? You does in fact please you, and I hope I have the desire in all that I am doing. I hope that I will never do anything apart from that desire. And I know that if I do this, you will lead me by the right road. Alam mo rin, alam mo na hindi ka nasa tamang landas. Though I may know nothing about it,
Therefore, I will trust you always. Though I may seem to be lost and in the shadow of death, I will not fear, for you are ever with me, and you will never leave me to face my perils alone. Tindi, no? You always, though I may seem to be lost and in the shadow of death. Grabe tong ano ni Chua. Nasa anino siya ng kamatayan. Ganyan po katakot si Chua. Alam mo Chua, kaya ka takot na ganyan dahil alam mo yung mga ginagawa mo kay BP Sara ngayon. Alam mo yung mga ginawa mo at maraming ebidensya laban sa'yo. Akala mo ba hindi kaso yung magtayo ka sa bangketa ng barangay? Kay Chua yun, di ba? Yung mga nagtayo ng barangay. Sa bangketa, yung pinatibag. Yari ka, Chua. No comment muna, driving. Thank you very much, Amix, sa 499 pounds. Ayan. Takutan na siya. May nalalaman pa siyang anino ni kamatayan. Sinusundan na raw siya ng anino ni kamatayan. Yan po. Guilty, takot. Yan po ang nararamdaman ngayon. Natatakot na po yung mga kumakalaban kay BP Sara. Kaya kanino na lang nila inaasa ang lahat. Tumatawag na po sa Panginoon. Wala po masama na tumawag ka sa Panginoon. Sana nga sagutin ka. Nagpapasaklolo ka ba kay Lord? Chua, nagpapasaklolo ka ba kay Lord? Wala namang masama doon na magdasal ka. Baka pag sumobrang buti mo Di ba? Baka matuwa pa sa'yo si Lord kunin ka na sa kanyang luklukan para magsama na kayo ni Lord habang buhay. Huwag ka masyadong takot kasi, Chua. Tinatakot mo sarili mo. Walang takutan ng sarili. Okay. Okay, eto na po yung lumabas na po tong order. Teka lang, alam ko may mga sinabi kasi to si Chua na lately na hindi pa natin natalakay. Hanapin lang natin sandali Commercial muna tayo. Sabi ng Panginoon kong Diyos, hindi ko alam kung saan ako patungo. Hindi ko nakikita ang landas na tatahakin ko. Hindi ko matiyak kung saan ito hahantong. Grabe takot ni Chua. Okay, eto po na tayo sa ibang balita. Punta na po muna tayo sa ibang balita bago po tong... hindi, unahin na natin to. Unahin na po natin tong good news naman para masayan tayo. Ayan, former broadcaster Jason Sa, ito po ay balita ng Manila Bulletin, was allowed to post bail after Pasay City Court, which issued the arrest warrant against him on Thursday, April 30. Yan po. Ayon po sa kanyang abogado na si Mark Tolentino, yung Pasay City Regional Trial Court 118 set a 10,000 bail for his release. Ang liit lang ang liit lang pala ng bail ni Manong Jason Sa. We confirm that the court has allowed Mr. Jason Sa to post bail in the amount of 10,000 pesos. Ito po importante. Correcting its earlier order which mistakenly treated the charge of unlawful publication as not bailable. Ayan. So hindi po simpleng cyber libel ang kinaso sa kanya. Unlawful publication. At akala po nila nung una non-bailable 'yon.
o not bailable. Pero po kinorek po ng, Pasay City Court na bailable po pala 'yan. Kasi hindi naman po siya high crimes. Yung mga non-bailable lang po sa alam ko, mga high crimes 'yun. Kaya hindi po talaga po palang not bailable yung nakalagay, pero ngayon po kinorek na. Okay. Ang problema dahil Linggo ngayon, hindi puwedeng mag-bail si Jason sa bukas daw po sila magbe-bail, Lunes. So, malamang 'yan yung mga available na mga vlogger ay, sasalubong sa paglabas ni Jason sa diyan po sa may, NBI. Kung hindi ako nagkakamali sa NBI, 'di ba? Sa pagkakakulong niya sa NBI. Ngayon ang masakit po nito kasi, ah, sa totoo lang po, nakakapanghinayang kasi ang tanda na ni Manong J. Senior citizen na talaga. Ika-ika nga maglakad, wheelchair na nga sa tagal maglakad, eh. Pero ito lang po yung masasabi natin 'no, sana po meron pong ano 'no, meron pong mga espesyal dapat na mga, anong tawag diyan, court para sa bail. Kasi po pandalas na natin naririnig 'yan, eh. Kahit bailable po yung ano, yung ikinaso sa'yo, pero dahil walang korte, makukulong ka pa rin ng ilang araw. Katulad po niyan, nagkataon, hindi po natin sinasabi na sinadya, nagkataon po na lumabas po yung kanyang, warrant of arrest, at 30. Kinabukasan po, Mayo 1, holiday. Tapos ng Mayo 1, Sabado naman. Tapos Linggo. O di 4 na araw na nakakulong. Sana po may mga special court 'no. Sana may makaisip po sa mga congressman natin at senador na magkaroon po ng mga special court para lang po dinggin yung mga bail. Kasi po kawawa po, eh, lalo na 'yan 'no. Nagkataon po na si Manong J, super super ano na po siya, senior citizen, 'di po ba? Kasi paano magbe-bail nga wala namang bukas na korte. Kumbaga, bagamat tuloy pa rin po holiday, Sabado, Linggo, walang bukas na korte, meron po dapat isang korte man lang, bail court, 'no? Bail court na para po sa lahat ng gusto mag-bail. Hindi na po yung kinakailangan bukas yung lahat ng korte, imposible naman yun, 'di wala ng pahinga yung mga judge. Yung kumbaga, halimbawa po sa NCR, o bawat isang region meron pong bail court na puwede pong makapagpiyansa. Biruin niyo po ang piyansa niya lang 10,000. Imagine niyo po 'yun, makukulong kayo, puwede naman kayong makalaya sa 'pag nagbigay kayo ng 10,000. Oh, ako ba'y susunod? Sisikat ako niyan. Baka naman sumikat ako niyan, mas lalong dumami views ko. Ngayon nga hindi ako sikat, 1.5 na tayo, hindi pa pumapasok yung mga trolls niyan. Duterte pa lang talaga 'yan, 'di ba? Paano pa 'pag pumasok 'yan mamaya, 2,000 na naman tayo. 'Yun yung sana 'no, sana ganyan sana mag-isip yung mga tao. Okay, punta na po tayo rito sa ibang balita. So, maraming salamat po sa Regional Trial Court na kayo po kahit po nagkamali, 'yan ang magandang pagkakamali, kino-correct, at 'pag kinorek, okey na. Okay. Eto po, magandang balita 'no, so good news po 'yan. Eto na naman po ang isa pang good news. De Lima, Jokno, Redon among names floated to compose prosecution team in VP Sara Duterte's impeachment trial. Panalo na
Si De Lima, si Jokno, tsaka si Ridon kasama po sa prosecution team. Alam na panalo na 'to. Alam niyo alam niyo hindi po ubra yung mga drama niyo. Sasabihin ko sa inyo mababara po kayo. Okey po sa'min 'yan. Maraming salamat at magbibigay kayo ng kahihiyan. Imaginin mo tagal mo magsalita, De Lima. Ang tagal magsalita niyan ni De Lima, eh. Inaano pa, eh, lalo na 'pag si Luistro kasama diyan sa team na 'yan, naku po. Tinitiyak ko sa inyo mapapahiya kayo kay Senator Judge Marcoleta. Ang bagal niyo magsalita, ang bagal niyo mag-isip, eh. Nung si Inday eto pa, nung si Inday Sara Duterte nag-announce na tatakbong pangulo, coincidentally, biglang tumaas ang stock market. Nung si Leni inudyukan ni Vice Ganda na tumakbo, biglang pumutok ang mayon. Leni, Leni makaramdam ka. Yun, nakikiusap pa lang si Vice Ganda, oh, pumuputok na yung mayon, oh. Ibig sabihin niyan, yan yung sign na hinahanap mo, Leni, 'di ba? Inaya ka ng pinakasikat na artista na tumakbo, tapos biglang pumutok ang mayon. Yan na yung sign, Leni, takbo na. Okay na okay yan. Oh, 'di ba? Malamang naghihintay ka ng sign, yan na yung sign. Palacio, umapila na kung maaari, wag muna mag-rally habang may bisita si Marcos Jr. Hindi pinagbabawal ang kilos sa protesta pero sana wag ito sa panahon na may bisita ang gobyerno. Alam mo, Auntie Claire, kahit po dun sa Amerika na mayamang bansa o makapangyarihan, 'yan mas angkop, pinakamakapangyarihang bansa, wala po silang sinasabi na wag muna kayong magprotesta. Pinaka-basic po 'yan na karapatan ng isang tao, yung pagpoprotesta. Kaya wag mong pakiusapan yung mga tao. Bakit naman nung panahon ni Tatay Digong wala namang malalaking protesta, hindi niyo po ba napuna? May nagpoprotesta pa rin nun, 7, 5, panay placards, naalala niyo? Oh. Ngayon na lang po uli dumami yung nagpoprotesta. Bakit kaya? Bakit kaya sa tingin niyo ngayon lang dumami uli yung nagpoprotesta? Panahon ni Tatay Digong bakit po wala ganon nagpoprotesta? Meron, pero hindi pa umaabot ng 100. Ngayon balik na naman po yung malalaking protesta. Ah. Hindi mo po puwedeng pakiusapan 'yan na 'wag na magprotesta, gumampang kayo ng trabaho katulad ni Tatay Digong, mamahalin kayo ng mga Pilipino, may magprotesta man, yung Makabayan Black lang, may nagpoprotesta pa rin, eh, yung mga Makabayan Black, eh. Eto po, Lebiste, may ibubulgar na naman na modus di umano nina Recto at Garjola. Kung inyo pong, matagal na po 'tong Garjola na 'to. Hindi niyo po ba napapansin? Matagal na po 'yan na sinasabi na pinakamayaman, pumalit kay Saldico, kontraktor, pinakamayaman na kontraktor, 'no? Untouchable, eh. Lalo na ngayon, katropa pips pala 'to ni Ralph Recto. Kaya pala untouchable 'tong Garjola na 'to. Hmm.
Pero meron pong ilalahad yung modus nila Recto at Garjola. Ito po ang, anong tawag diyan, yung patalastas, hindi yung ano, yung preview. Siyempre tinatago pa ni Libiste. Alam niyo po sa totoo lang marami pong hawak na dokumento 'to si Libiste, 'no, yung mga ang dami niya po, kasi ang sipag niya, eh. Ina-anticipate niya na kung sino yung pagkukunan, 'di ba, bago mamatay si ano, bago mawala sa mundong ibabaw kung talagang nawala na si Cabral. Nagpumilit pa siya makakuha ng Cabral Files, 'di ba? Eto naman ngayon may tinatago na naman siyang lihim na modus di umano nito nila Garjola at saka nito ni Recto. Ilalahad ko ang modus. Yan po ang sinabi ni Libiste. Ito po ang kanyang nilabas sa kanyang social media. Inalok ako ni na Secretary Ralph Recto at Congressman Edwin Garjola na maging partner nila. So ibig sabihin, partner in crimes na to si Ralph Recto at saka to si Edwin Garjola. Tapos gusto po nila, inalok po nila to si Libiste kasi mga taga Batangas sila, para solid na. Okay. Kasabay nito, para po may patunay sa sinasabi niya na nagkaroon ng meeting, naglabas po siya ng picture. Katunayan na nag-meeting nga sila. Ito ang picture ng meeting kung saan hinihingi nila ang tulong ko para sa kampanya nila Vilma at Lucky. Iginit ni Libiste na nais niyang dalhin ang usapin sa Kongreso. Hihiling ako sa Kongreso ng oras upang ilahad ang modus nila para sa ikabubuti ng ating bayan. Naku po, alam mo Libiste, no? Ano ka rin, ingatan mo rin ang iyong seguridad kasi sa dami ng binubulgar mo, mahihirapan na ring magtukoy kung sino, kung may bumanat sa'yo, kaya doblehin mo yung security. Kung ano po yan, lihim pa po, pero meron daw siyang ibubulgar. Aabangan namin, Congressman Libiste. Okay, eto naman po ang pahayag ngayon ni Tito Soto. Walang bulagaan. Patawa talaga. Walang bulagaan, sabi po ni Tito Soto. Nilinaw, walang bulagaan sa impeachment. Soto nilatag ang posibleng daloy ng impeachment ng paglilitis. Ang gagawin ko para hindi magkagulo, kung matuloy man ito, gusto ko may pre-trial agad para hindi naguguluhan doon. Yan. Ano raw yung pre-trial? Ipresenta na ng prosecution ang lahat ng ipresenta at yun sa defense, tapos mag-stipulation tayo. So ang pag-uusapan natin, yun na, maliwanag na. Wala nang bulagaan, walang biglaan, walang surprise sa mga pag-uusapan anya. Sigurado ka ba dyan? Sigurado ka ba dyan na pwede yan? Ang gustong malaman ni Soto, hindi po yung usual, no? Gusto niyang malaman, sabay na yung paglalabas ng mga reklamo at saka depensa. Sigurado ka ba diyan, Tito Soto? May pre-trial ka pa? Bakit may pre-trial? Para mapaghandaan mo? Hindi ko po alam kung bakit po may sangkatutak na po pre-trial natin. Nag-hearing na sila sa Kongreso. Gusto mo may pre-trial pa rin? Aba, delikado yung gagawin mo, Tito Soto. Kahit na kayo pa ang sinasabi mo na ang magpapasya ay yung Senado, kung ano ang balak ninyo, pero pre-trial pa rin. Bakit may pre-trial? Eto raw, para daw hindi magkagulo,
Gusto niya may pre-trial. Anong gagawin sa pre-trial? Ipepresenta ng prosecution ang lahat ng ipepresenta nila. Yung defense naman, mag-stipulation tayo. So, ang pag-usapan natin, yun na, maliwanag na. Hindi po. Ngayon ko lang po narinig to. Ilalabas na nila lahat ng ebidensya nila. Ganun. Hindi po pwede yun. Sabay-sabay. Hindi, alam ko yung iniisip niya para mapaghandaan niya. Paano nila aatakihin yung mga depensa ni BP Sara. Papayag ba yung kampo ni BP Sara? Hindi nga siya pumayag dito na may... Akala ko ba, Tito Soto, ang sinasabi mo, ang akala ko, forthwith, iko-convene mo na yung impeachment court. Bakit may pre-trial ka pa ngayon? Bakit may pre-trial ka pang nalalaman? Court na kagad. Sabagay, delikado siya riyan. Pag ginawa niya, pinapakita niya na pabor-pabor. Hindi ko maintindihan eh. Pag nag-convene kayo sa korte, wala na pong pre-trial. Ang dami na pong pre-trial niyan. Baka magpapa-coach siya, di ba? Sa mga tinatawag niyang legal luminaries. Eto, bago magdasal si Chua, ito yung pinost niya huli. 3 po ang Duterte na nakaupo bilang miyembro ng Kamara. Bakit ni Anino po ng kahit isa sa kanila hindi nakita? Tanong ko, Chua, members ba sila ng Justice Committee? Kung hindi naman sila member ng Justice Committee, bakit sila pupunta? Di ba? Meron ngang member ng Justice Committee, si Marcoleta, pinaatin ninyo. Pinagbabawalan nyo naman magtanong. Magsasalita pa lang si Marcoleta, ang dami nyo ng rules na sinasabi sa kanya. Bawal ito, bawal yan, bawal yun. Ano kaya mangyayari kung si Pulong ang dumating? At hindi siya pwedeng magsalita? Alam mo, pinalalabas kasi ng mga to, yan kasi yung tuloy-tuloy nilang propaganda eh. Bakit hindi nagpakita si BP Sara? Bakit hindi nagpakita? Yan din yung mga dala ng mga pumasok na trolls eh. Bakit hindi nagpakita? Bakit hindi nagpakita? Pwede kasing hindi magpakita. Di ba? Parang ano yan eh. Parang pusoy. Sa pusoy ba pwede mong ipakita baraha mo? Pwede. Ang yabang mo eh. Pwede naman ipakita eh. Sa pusoy ba pwede mong hindi ipakita? Pwede. Yun po ang inoption ni BP Sara. Hindi niya pinakita yung kanyang baraha. Yan lang po yun. Ano ba sa tingin nyo gagawin nyo sa mga Duterte pag nagpakita? Ipapahiya nyo, di ba? Si Marcoleta nga, hindi nyo lang kayang ipahiya dahil matatag eh. Nagmana sa ama eh. Etong mga to. Sa tingin nyo si Pulong? Ako na sasagot, Chua. Bakit hindi nagpakita kahit isa sa 3 Duterte? No way. Sasabihin sa'yo ni Pulong, no way. Ano, ipapahiya nyo? Talaga namang ipapahiya nyo eh. Okay. Again, ulitin ko po, ito, may